Inamin na po ni Dr. Guido David, yung Octa Research Group, na yung mga merong accreditation before COMELEC o sa Commission on Election na nagsosurvey ng mga company, yan daw po ang dapat natin paniwalaan. Kasi dahil binigyan ng accreditation ng COMELEC, ibig sabihin lehitimo na company, lehitimong survey. Hindi pwedeng gamitin ng politiko at ng political party ang kanilang company na merong accreditation. Ang posible at nakikita natin gumagawa ng mga fake survey, fake result ay yung hindi accredited sa COMELEC. Ibig sabihin mga fly-by-night na mga nag-surveyan na ginagamit na propaganda para sa kailang interest pampolitika. Naku, ay meron pong ganyang gumagawa. Okay? Dahil dyan, sinasabi po ni Dr. David na doon sa unang survey nila, doon sa isang survey nila, bago lumabas yung result ng survey, na 11 sa mga kandidato ng alyansa para sa pagbabago ang pumasok sa top 12. Halos pasok ang lahat ng 11 candidate ni Pangulong Marcos. At sinasabi dyan ni Dr. David, dalawang dahilan. Yung mga kandidato may sariling kakayanan at credibility, pinaniwalaan siya ay karapat-dapat maging senador. Pangalawa, ang malaking faktor ay yung performance ni Pangulong Marcos. Yung ginagawa ni Pangulong Marcos ang isa sa mga nakatulong sa mga kandidato niya, kaya nasa top 10 o top 11 ang kandidato ni Pangulong Marcos. Okay? Yan ang resulta doon sa huling survey ngayon. Yung sinundang survey nito na ang pag-itan ay 2 araw lang halos, ay ito yon. 60% ang naniniwalang Pilipino na maganda ang ginagawa ni Pangulong Marcos, tama ang ginagawa ni Pangulong Marcos, may tiwala sila kay Pangulong Marcos sa mga pag-handle ng problema ng bansa at mga programa. So, ayun po yun. Yung 60% na pagtanggap ng mamamayan kay Pangulong Marcos ang nakatulong kung bakit tumaas ang rating at kasama sa top 11 ang kandidato ng pamahalaan. Ayun po yan. Ang sinasabi ngayon ni Dr. David na aking na-interview sa television. So, yung Octa Research Group ang lehitimo na nagsosurvey, isa sa mga lehitimo kasi nga ito ay opisyal na kinilala ng Commission on Election. Okay? Kaya ingat kayo doon sa mga kalye survey, lalo na yung pa-survey nung iba dyan na ang pinalabas nila ay top 12 ang mga kandidato ni Robin Padilla sa Mindanao. Hindi daw totoo yun. Kasi ang sinasabi ng Octa, yung kandidato ni Pangulong Marcos ay pasok sa top 12 at 11 by region. Ibig sabihin, by area. Kasama sa nangunguna or kasama sa top 12 ang kandidato sa Mindanao, yung dito sa Visayas at saka sa Luzon. Kasi yung pinalabas na survey ng kampo ni Robin Padilla, dahil yan nag-post siya ng top daw kasama sa top 12 yung kanyang mga kandidato ay sa Mindanao lang. Okay? Ay maliit na porsyento naman po, mas maliit po ang mga botante ron kumpara sa Luzon. Dahil mas maraming botante, registered voters, ay dito sa Metro Manila, Central at Southern Tagalog. Ayun. So, huwag magpalinlang. Ang sinasabi ni Dr. David, huwag magpapapaniwala sa mga nagsusurvey kung hindi kilala. Dahil every election, may mga lumalabas na survey company, pero hindi naman ho pagniniwalaan. Maaaring bahagi nga lang ng propaganda, kaya nila ginagawa yon. Kasi paglabas sa kanilang survey, yung kailang kakampi, ang pinaburan, natural, gagamitin publicity na kunwari malakas kilala. Hindi po ganon. Kailangan po ay boses ng Luzon, Visayas, Mindanao na lehitimong
survey at lehitimong company ang gumagawa nito. Kaya ko ito tinatalakay kasi nga iilang araw na lang. 12 days na lang eleksyon na. 10 days na lang ang kampanya dahil 2 days before ang eleksyon bawal na. So, kaya marami hong gimmick. At yung iba nga dyan, pamimersonal pa ang ginagawa, panlalait sa mga kalaban sa politika. Yun hong pamimersonal, panlalait sa mga ibang kandidato. At yung gumagawa ng panlalait, huwag nating iboto yan. Lalo na ang kanyang mga kandidato. Lalo na yung kanyang mga sinusuportahang kandidato. Alam na ninyo kung sino gumagawa niyan. Huwag niyong suportahan yan. Huwag kayong magkamali dahil magsisisi kayo. Iisa lang or ang kanilang layunin ay meron silang ipagtanggol. Kailangan ang ating iboboto ay yung magtatanggol sa karapatan ng majority ng Pilipino. Ipaglalaban ang West Philippine Sea. Ipaglalaban ang teritoryo ng ating bansa. Ipaglalaban ang Philippine law. Re-respeto sa Philippine law, Philippine government at Pangulong Marcos. Yun po yun. Sa natitirang 3 taon pa ni Pangulong Marcos. Yan ang mahalaga. Pero kung ang iba dyan ay tumatakbo para magiganti, tumatakbo dahil inggit sa mga nakapwesto, tumatakbo dahil ginamit o nagpagamit sa isang partido, isang pamilya, o mga personal na bagay ang galawan, kalimutan natin yan. Ayaw ko ng pangalanan. Kalimutan nyo yung ganyang klaseng kandidato. Walang gagawing kabutihan yan. Magiging sakit ng ulo nyo yan. Magiging sakit ng ulo natin yan. Dahil ang galaw niyan ay para lang doon sa kanyang pinoproteksyonan, hindi sa kapakanan ng Pilipino. Ang Senado ang senador dapat ay Senado ng buong Pilipinas. Hindi Senado ng ilan. Ang Senado ay isang sensitibo o mataas na posisyon sa pamahalaan. National po yan. Pang-international, pang-national, pag-Senado. Kasi yung mga treaty, mga agreement, na pinapasok ng Executive Department, subject for approval yan ng Senado. Kung ang senador na ilalagay natin ay walang alam, kulang ang kaalaman sa national at international na issue at mga batas, delikado tayo dyan. Kaya ang ilagay natin ay yung kayang manindigan, kayang gawin ang ina-apply na trabaho bilang mga senador. Di ba? Yun po yung mahalaga. Okay? Huwag kayong makukulitan. Kahit paulit-ulit ako, gagawin ko yan para idiin na huwag magkamali. Kasi 6 na taon magsisisi kayo. Mahirap po yan. Kailangan matapos ni Pangulong Marcos ang kanyang term hanggang 2028 at suportahan ng mga mambabatas sa Kongreso at Senado para walang problema. Suportahan ng mga local executive para walang problema. Yan po yung mahalaga. Para sa bayan, sa lahat ng Pilipino dito at sa abroad. Please like and share ng video ito. Dito po sa MA Pinoy TV.